Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang malaking kaibahan ng mga DDS versus mga loyalist bilang mga botante. May napakagandang post ni Crisette Laureta Chu tungkol nito. So, i-post niya 3 hours ago. Okay, basahin ko ha. The difference between DDS and loyalists as voters. Okay, ito. Sabi ni Crisette, I feel bad for Abalos because they, or at least a few of them, plan to drop him in favor of Kiko and Bam. Ito na po, viral ngayon. Pinag-uusapan sa social media ang plano ng mga loyalist, kakampings ba yan, na huwag na daw iboto si Abalos dahil palaging kulelat eh. Malayo siya sa Magic 12. Huwag na daw iboto si Abalos. Ang ipapasok na lang daw, ang botohan ng mga loyalist, si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Okay. Kumbaga, sabi ni Crisette, despite him, Abalos, doing everything for this admin, they will easily drop him for the yellow candidates, which they consider their mortal enemy only 10 years ago. Okay, bago umupo itong Marcos Jr. administration, mortal na magkaaway itong Marcos at ang mga yellow, sina Aquino, Kiko. Mortal yan na magkaaway. O ngayon, magkakaano na sila, mag-aalyansa na. The loyalists don't have the values of the yellows, the vision of the yellows, the politics of the yellows, but they will vote for 2 yellows just because they think it's strategic to block Sara Duterte's return to power. Ito na po yung post ng isang kilalang BBM vlogger, social media influencer, si Antonio Contreras, na kung gusto nila, gusto ng Marcos loyalist, mga yellow kakampings, na siguradong matalo si VP Sara sa impeachment trial, dapat manalo si Kiko at saka si Bam Aquino. Ito yung okay, ito na. Meanwhile, I look at the Duterte supporters and these voters, despite knowing that a few of their Senate bits are lagging behind, do not care. Walang strategy. Basta sinabi Duterte, di Duterte plus 2. Doon lang sila nag-away-away sa plus 2. Walang pakialaman, but strategy pa rin. Choosing the ones they think will benefit their cause to keep Sara Duterte in power. Ako, nung una, yung Duterte, meron akong hindi gusto doon. Sa totoo lang. Pinipilian ko, ito, ayaw ko. Ito ang gusto ko. Kaya lang, nung nagsabi ang kampo ni VP Sara na Duterte tayo, kinalimutan ko na yung kahit hindi ko gusto, iboto ko na lang. Kasi yun ang sabi ng leader eh. Ganon ang DDS. Kalimutan yung gusto-gusto kung ano ang sabihin ng leader. Okay. Wala sa top 12 si Lambino. Keber, Duterte pa rin. Ayaw na ayaw kay Philip Salvador. Keber, lonokin muna. Na-disappoint ka lately kay Bato, pikit muna. The Duterte supporters are setting aside everything because this was Duterte's last wish. Okay? Yung Mandawi rally, nung hindi pa na-kidnap si Pangulong Duterte, in a very soft voice, nagmamakaawa, sabi niya,
Kung pwede, botohan nyo yung PDP laban candidates para sa aking anak. Kailangan niya yan para manalo siya sa impeachment trial. Nagmamakaawa si Tatay Digong. At dahil doon, ako personally, kinalimutan ko na yung disgusto ko sa ibang Duterte. To be honest, meron akong ayaw sa Duterte. Kaya lang dahil yun ang pakiusap ng ating tatay. Never mind, yung hindi ko gusto. Iboboto ko yung Duterte plus 2. Okay? Ano ba? Last wish to see his senators win to help save Sara, who will help save the Philippines. Ano ba naman yung sakripisyo ang iboto mo yung di mo masyadong bet compared to the sacrifice of the old man? Oo nga. Kawawa kaya si Tatay Digong doon. Eh bahala na yung ayaw ko ng Duterte. Botohan ko para matulungan ko si Tatay Digong, matulungan ko si BP Sara manalo sa kanyang impeachment trial, and overall matulungan ko God save the Philippines pag iboto ko ang Duterte. I am, ano pa dito? The Duterte supporters are running for their life. This is a make or break election campaign and they will vote solidly despite their personal preference because so much is at stake here. Many of them will ignore the betrayal in even both Amy Marcos. Many are grateful for Camille Villar jumping ship. Can they make the Duterte win? Possible. If not all, then a majority of them, because of course there are administration candidates like Tulfo who are strong. Oh, let's face reality. Yung Duterte, hindi lahat yun mananalo. Mayroong mananalo, may matatalo. Kaya lang, iboto pa rin natin Duterte, kahit ayaw natin yung iba, plus 2. So yung plus 2, bahala na tayo. So ako, ayaw ko sanang iboto si Amy Marcos. Kaya lang, nagsalita na si BP Sara. And I believe, maibasbas si Tatay Digong. Kaya iboboto ko si Amy Marcos. Camille Villar, iboboto ko si Camille Villar for the sake of Tatay Digong, for the sake of BP Sara, and para sa ating God Save the Philippines. Ganun lang yun. Remember, the Duterte voters helped immensely in making BBM win. BBM who wouldn't win Vice President, who was only in the 8th spot as senatorial candidate, who didn't win the first time he ran for Senate, had the biggest vote in all of Philippine history dahil sa mga Duterte votes. The difference in loyalists and DDS and even kakampings. The DDS is a force to be reckoned with because they believe in a cause bigger than themselves, bigger than their own feelings, preferences, and fears. And that cause is to make sure, ito na, ano yung kausa, ano yung ipinaglalaban ng mga DDS. Ang kausa is to make sure Sara is saved, so Rodrigo is saved, so the Philippines is saved. They equate this election as the tipping point. Remember, only 2 months ago, when the administration leaders, yung pinagmamalaki nila na 12-0 daw, unbeatable daw sila noon. Ngayon, wala na. The ship is sinking. Nagbago na ang ihip ng hangin. Pabor na ngayon ang DDS. So, DDS, magkaisa tayo. Duterte plus 2. Pabayaan na natin yung alyansa. Naglaglagan na sila. Kaya maraming salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang ating sweldo itinutulong natin sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mananis kuya. Daghang kayo salamat sa sin. Na yata.
Kami sa balay, nakabot ko eh. Og mo na ni ang balay ni Kuya nga natagaan na mo og yero Tuwan. nga tuluan. Wala ni ay lang balay. Salamat sa diyan gatulo. So mga dago na gid kaayo buslot. Buslot. O karon ya unsa imong maistorya nga abot na ang sin lansang pako prinsin aron makaatop na ka og Dagan Mapulihan salamat na sa ng imong gihatag nga sin para makuha ang kaning gatuluan nga mga atop nga di na tuluan. para di na ka matuluan. Salamat sa Ginoo sa gatan sa video. O karon natabangan na mo. Okay. Oo. Og mag-atop na ka karon niya. Ako pa ni karon nga simbolon og kwan para og maplastar. Di po karon nga atopan kay ako pa ang pangbutangan ng mga kahoy. Butangan nimo unahan og kahoy mag-atop Oo. na dayon ka. Sige kuya. Mo na ni ang kuan niya. Yang pulihan karon sa nahatag sa iya hangayero. Og mura to ya, salamat. Dagang salamat. Sige sige. Ibalik ka kay para wala sa Ah,